Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng politico.com.ph tungkol ito sa mga pahayag ni defeated mayoralty candidate ng Caloocan, Sonny Trillanes. Ito po ang artikulo, title, Unfit for Office. Trillanes, impeachment trial to expose Sara Duterte's drug lord ties and mental issues. June 3, 2025. For former Senator Antonio Trillanes IV, Vice President Sara Duterte's impeachment trial could end her political career for good. So, sino ang matatapos ang political career? Si VP Sara o itong si Trillanes na? Grabe naman, bilib sa sarili nito. Sabi niya, Trillanes has pushed for the immediate start of the Senate trial, saying it will expose Duterte's alleged corruption, shady ties with drug lords, and even questions about her mental fitness. So, matatanda natin yung Senate, instead na June 2 yung reading of the articles of impeachment, after that, convening na ng impeachment court sa June 3, ay naantala. Biglang ipinospon ni Senator Escudero June 11, last day of session ng Senado. So, marami nang nagsasabi na dead on arrival or functionally dismissed na, wala nang impeachment trial. Umiiyak na ang mga dilawan o kakamping. Number 1 na dyan si Senator Risa Hontiveros na nag-privilege speech sa Senado kahapon, kaya lang biglang tinalikuran ni Senate President Chis Escudero. Yan din si Congresswoman-elect Laila de Lima, nawawala na ng pag-asa. Hindi na daw talaga matutuloy ang impeachment. So ito, nakisawsaw si Trillanes na dapat simulan na dahil it will end the political career of Sara Duterte for good. Mabibisto ang kanyang ties with drug lords. Mabibisto ang kanyang kakulangan sa pag-iisip. Grabe. Sabi niya, ito ang kanyang statement. Ang impeachment trial ni Sara ay napaka-importanting matuloy dahil dito makikita ng taong bayan na siya ay isang magnanakaw, tumatanggap ng pera sa drug lord, at may diferensya sa pag-iisip. Yan po ang inilagay ni Trillanes sa kanyang Facebook post. So, dagdag pa niya, dahil dito, hindi siya karapat-dapat na makahawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. Mr. Trillanes, kayo ba ay karapat-dapat? Anong nangyari sa Caloocan? Nilampaso kayo ni Mayor Malapitan. So, karapat-dapat pa kayo na pumawak pa ng opisina? Speaking of political career, sino ang dead for good political career? VP Sara? Matuloy ang impeachment? Yes, ituloy. Gusto nga ni VP Sara matuloy. Kami mga DDS, gusto nga naming matuloy para magkaroon ng bloodbath. So pag natuloy ang impeachment trial, it's a numbers game. I don't know kung alam ni Mr. Trillanes na siyam lang na senador ang kailangan na bumoto para sa acquittal ni VP Sara. Ilang senador na ang siguradong boboto sa acquittal? Alam ba ito ni Mr. Trillanes? O nagmaang-maangan lang?
Wala na talaga. Sabi nga ni Senator Amy, talo na sila. Kasimple, ganyan kasimple. 19 congressman o 28 congress, talo na sila. O, ganon din si Senator-elect Marcoleta. Lintek lang ang walang ganti. Humanda na kayo. Hindi nyo matatanggal si VP Sara. She will remain Vice President. Yan po ang katotohanan, Mr. Sonny Trillanes. Oh. After impeachment, what's next? Eh di 2028 na. Sino ang malakas na kandidato? Walang iba kundi si VP Sara. Yung mga pinaka-latest presidential survey, number 1 palagi si VP Sara. Oh, sino ngayon ang dead ang political career? VP Sara o Mr. Trillanes? Pagkatapos niyong natalo sa Caloocan, ano ang susunod na tatakbuhan kaya ni Mr. Trillanes? Congressman, saan kaya? O senador? O bring it on. So, makikita natin sino na ang patay ng political career. Trillanes previously pushed for the impeachment of Duterte, saying she must be held accountable for 4 alleged crimes, including allegedly accepting drug money and issuing a kill threat against President Marcos Jr. So, good luck na lang kay Mr. Sonny Trillanes. Sana matuloy. Ang daming nag-aabang na mga Duterte supporters na matuloy na ang trial para makapanood kami ng bloodbath. Sinong tatakutin nyo? We have enough senators na mag-acquit kay VP Sara. Kaya hindi kami takot sa impeachment trial na yan. Bring it on. Bring it on. Ang problema, kung ayaw na ng mga senador, anong magagawa namin? Itong latest pahayag ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa impeachment. Nako, biglang bumait. Parang malungmo Bisaya. Para bang basang sisi na nire-respeto daw niya ang desisyon ng mga senador. Nung una, narinig ko, nung bagong na-postpone yung reading articles of impeachment, nako, astig ang dating. Sabi niya, magtrabaho naman kayo. Gawin niyo ang trabaho niyo. Kami, tapos na namin ang trabaho niyo. Kasi gustong-gusto niya matuloy yung impeachment trial. Kaya lang, sa ngayon, nakikita niya, parang malabo na. Okay, ito, sa Facebook reel posted by Chari Murphy. Ito, payag ng House Speaker patungkol sa impeachment. Okay. Respect. What do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. The Senate has outlined the priority measures that have been advanced that we would like to prioritize first, so we have to respect the Yun. Senate President. What do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best we leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. The Senate President out. So, makita nyo, malumanay siya, sobrang bait. Let's respect the decision of the senators. Mga 2 days ago, may napanood akong pahayag niya. Parang gawin niyo naman yung trabaho niyo. Tapos na ang trabaho namin. Constitutional duty niyo yan. Ganon ang dating. Parang palaban nung una.
Ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin, naging respectful na siya sa mga senador. Okay, so, ano bang rason nga na postpone? Sabi, inuna nilang talakayin ang mga priority bills na dapat maipasa. Which to me, tama lang yun. Kasi, paliwanag ni Senator Escudero, pag hindi nila gagawin yun, from June to up to now, hindi na maipapasa yung 12 priority bills. So, ano bang unahin mo? Yung impeachment? Ano bang? Sinong makikinabang sa impeachment? Taong bayan o ang mga nag-aambisyon na magpresidente? Kaya saludo ako sa desisyong ito ng mga senador, lalo na kay Senate President Escudero. Tama lang na i-prioritize ang mga bills na ipasa. Impeachment, depende na. Kaya June 11 na lang ang reading articles of impeachment. After that, wala na, tapos na. Ang mga prosecutors, wala na daw silang visa. Nag-expire na yung term nila. Ibig sabihin, goodbye. Congressman Joel Chua, Loestro, kung sino pa, depende na sa 20th Congress, bobotohan nila kung ano ang mangyari. And, by the way, June 11 pala, magkakaroon ng plenary. Yun na, didesisyonan ng plenary sa June 11 kung ano ang gagawin sa impeachment trial. At ako, nakikita ko, palagay ko hindi na nila itutuloy. Reading between the lines. Malala nyo, si President Marcos nagsabi na ayaw niya talaga ng impeachment. I believe ito na. Ito na yung... And let's commend the President pag talagang hindi na matuloy. Kasi nga, napaka-divisive itong impeachment na ito. At walang mangyayari, walang patutunguhan, kundi political baggage lang ito. Kaya mag-crossover ba sa 20th Congress? Yan, isang malaking usapin na bahala na rin ang mga senador na papasok. Bahala na silang mag-usap-usap kung itutuloy nila o hindi. Basta, isa lang ang sigurado. Bloodbath. 19th Congress, wala nang bloodbath. Sa 20th Congress, baka sakaling meron pa. Sana naman, matuloy pa rin ang impeachment trial sa 20th Congress para magkaalaman. May nabasa akong article kanina, pahayag ni ex-Senator Trillanes. Gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil ito na daw ang magiging, it could end the political career of BP Sara for good. Mai-expose daw ang ties, mga connection ni BP Sara sa mga drug lords. May expose yung kakulangan sa iyang pag-iisip. May expose yung kanyang pagiging magnanakaw. Yan ang mga akusasyon ni Mr. Sonny Trillanes. So, good luck. Ito, sina Senator Hontiveros, Laila de Lima, puros na sila umiiyak ngayon dahil Franz Castro, wala na, nag-rally na sila kahapon. They're trying to put pressure on Senate President Escudero. Kaya lang, believe din ako kay Escudero. Very, siya, punto por punto. I don't know kung ano ba ito. Sariling decision niya, well and good. Baka binulungan ng Malacanang at pumayag siya. Or baka, ito baka lang ito yung nabasa ko lang na article ng Politico.com. Nililigawan ni Senator Escudero ang suporta ng Duterte Black. Na with this ngayon na hindi matutuloy, baka sakali
ang Duterte Bloc sa 28th Congress ay iboboto nilang Senate President si Escudero. I don't know kung gaano ito katotoo.